Ang pangalan ko ay Camila Reyes at ako ay 33 taong gulang. Noong gabing inihayag ng kapatid ko na may darating na ika-4 na anak, hindi nagtanong ang pamilya ko kung ano ang nararamdaman ko. Hindi nila tinanong kung may oras ba ako, kung pagod na ba ako, o kung may buhay ba ako bukod sa pagiging kapaki-pakinabang sa kanila. Tiningnan lang nila ako na parang napagdesisyonan na ang lahat. Nakaupo kami sa isang handaan ng pamilya. Mainit pa ang mga plato. May matamis na iced tea sa mesa. Lahat ay nakangiti na parang ang bagong sanggol ay regalo na may kasamang schedule ko. Pumalakpak ang nanay ko at nagsabi, "Isa pa, malaking party." Tapos humarap siya sa akin nang may matamis na tinig na ginagamit ng mga taong hindi nagtatanong. "Ikaw ang bahala sa mga bata kapag kailangan magpahinga ng kapatid mo." Tumingin ang tatay ko sa kabila ng mesa nang walang imik, pero ang tingin niya ay nagsasabi ng parehong bagay na lagi niyang sinasabi. "Huwag kang magpakahiya sa pamilya. Gawin mo ang inuutos." Ibaba ko ang baso at nagsabi, "Bakit ako? Hindi ko iyon responsibilidad." Namuo ang buong mesa. Unang nawala ang ngiti ng kapatid ko, tapos tumawa siya, matalas at pangit, at nagsabi, "Libre ka naman. Ituring mo itong training." Training? Parang ang buong buhay ko ay pagsasanay lang para paglingkuran ng kanya. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nagpaliwanag. Kinuha ko ang bag ko, kinuha ang ulam na dinala ko, at lumabas habang nakaupo sila at naghihintay na makaramdam ako ng guilt. Akala ko ang tahimik na pag-alis ang magwawakas nito. Akala ko ang simpleng hindi ay sapat ng magturo sa kanila kung saan nagsisimula ang buhay ko at nagtatapos ang kanilang mga hinihingi. Pero kinabukasan umaga, tumunog ang telepono ko mula sa hindi ko kilalang numero at may mahinahong boses na nagsabi, "Magandang umaga, Bibi Reyes. Tumatawag ako mula sa himpilan ng pulis." May nag-iwan ng 3 bata sa sentro ng komunidad na may sulat na nagsasabing ikaw ang responsable sa kanila. Bago ko sabihin kung ano ang nangyari pagkatapos nito, sabihin mo sa akin kung anong panahon doon sa pinapanoodan mo. Tumutugma ba ito sa mood mo ngayon? At kung naranasan mo nang tratuhin na parang walang bayad na backup plan sa sarili mong pamilya, i-like at i-subscribe dahil ito ang kwento kung paano nagsabi ng hindi ang isang babae at ang mga taong umaasa sa kanyang kabaitan ay natutong kung ano ang halaga ng mga hangganan. Ang biyahe papunta sa sentro ng komunidad ng San Isidro ay tumagal ng 14 minuto, pero para bang tumatawid ako mula sa isang buhay papunta sa iba. Matatag ang mga kamay ko sa manibela, pero paulit-ulit na umiikot ang isip ko sa parehong pangungusap. May nag-iwan ng 3 bata na may sulat na nagsasabing, "Ako ang responsable, hindi ako tinawagan, hindi ako tinanong, hindi man lang nag-text, iniwan lang." Nang makapasok ako sa parking lot, nakita ko ang 2 patrol car malapit sa pangunahing pasukan at 3 maliit na backpack na nakaayos sa bangko na parang ebidensya. Ang pinakamatandang pamangkin ko, si Hana, ay nakaupo ng matigas ang braso at nagsisikap magmukhang matapang. Umiyak si Miguel sa manggas ng kanyang hoodie at ang maliit na si Clara ay natutulog sa kandungan ng empleyado ng sentro na mukhang nakarinig na ng sobrang maraming dahilan mula sa sobrang maraming matatanda. Ipinakilala ni Officer Santos ang kanyang sarili ng may mahinahong boses at pagod na mga mata. Tinanong niya kung ako ba si Camila Reyes. Sumagot ako ng oo. Tapos ipinakita niya sa akin ang sulat. Nakasulat ito sa bubbly na sulat kamay ng kapatid ko. Sumang-ayon si Camila na bantayan ang mga bata ngayon. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Susunduin namin sila mamaya. Tinitigan ko ang mga salitang iyon nang matagal dahil hindi lang ito kasinungalingan. Ito ay bitag na binalot bilang pabor. Binuksan ko ang telepono ko at ipinakita kay Officer Santos ang mga mensahe mula noong nakaraang gabi. Naroon ang nanay ko na nagsasabing ako ang bahala sa mga bata. Naroon ang kapatid ko na nagsasabing libre ako at kailangan ng training. At naroon ang sagot ko, malinaw na parang salamin. Hindi ko iyon responsibilidad. Hindi ako sumang-ayon na magbabantay. Tiningnan ni Officer Santos ang screen, pagkatapos ang sulat, at nagbago ang ekspresyon niya. Huminto siya sa pagtrato dito bilang hindi pagkakaunawaan ng pamilya
at sinimulan itong tratuhin bilang isang ulat. Hiniling ko sa kanya na isulat na hindi ako sumang-ayon na kunin ang pangangalaga sa mga bata. Hiniling ko sa empleyado ng sentro na magbigay ng pahayag na ang mga bata ay iniwan bago pa buksan ang lugar nang walang matandang naghihintay sa akin. Dumating ang kapatid ko at ang asawa niya pagkatapos ng 40 minuto, maingay bago pa sila makarating sa pinto. Pumasok si Maricel ng kuskus ang tiyan, umiiyak na mapanganib ang stress para sa sanggol. Naglakad si Rico sa likod niya nang nakasalamin na parang sa kanya ang buong gusali. Itinuro niya ako at nagsabi, "Ayan siya, ang tiyahin na tumatawag ng pulis sa maliliit na bata." Hindi ko itinaas ang boses. Tiningnan ko si Officer Santos at nagsabi, "Pakidagdag po ang pahayag na iyon sa ulat." Sunod na pumasok ang nanay ko, si Elena, sinundan ng tatay ko, si Vicente, at agad na nagbago ang silid. Iginagalang na tao ang tatay ko sa aming baryo sa loob ng maraming taon, ang uri ng lalaking pinakikinggan dahil mukhang opisyal kahit mali. Nakipagkamay siya kay Officer Santos at nagsabi, "Ito ay hindi pagkakaunawaan ng pamilya, emosyonal ang anak ko." Halos tumawa ako, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa wakas ay pinapanood ko ang makina sa aksyon. Hindi nila kailangan ng katotohanan. Kailangan lang nila na maniwala ang lahat na mahirap ako. Mahinahong nakinig si Officer Santos pagkatapos nagsabi, "Ang pag-iwan ng mga bata sa pampublikong pasilidad sa taong hindi sumang-ayon na bantayan sila ay hindi pagkakaunawaan." Ang katahimikan na sumunod ay maganda. Bumagal ang iyakan ni Maricel. Huminto sa pagngisi si Rico. Tiningnan ako ng nanay ko na parang nagtaksil ako sa pamilya sa pagpapahintulot na magsalita ang mga katotohanan. Humigpit ang mukha ng tatay ko. Alam niyang hindi mabibighani si Officer Santos. Lumuhod ako sa harap ni Hana, Miguel at Clara at mahinahong sinabi, "Wala kayong kasalanan." Dahil wala nga, ang mga matatanda ang may kasalanan. Mahalaga iyon. Hindi ko hahayaang gawing kalasag ng sinuman ang mga batang iyon. Tapos tumayo ako, tiningnan ang kapatid ko at nagsabi, "Mula ngayon, lahat ng hiling ay sa text. Walang sorpresang pag-iwan, walang sulat, walang palagay." Sumitsit si Maricel, "Pinaparusahan mo ako dahil nagiging ina ako." Sabi ko, "Hindi. Tumatanggi akong maging isa ng walang pahintulot." Lumapit si Rico ng sapat para amuyin ko ang kape at galit niya. "Akala mo ba mukhang malakas ka dito? Mukhang mapait ka." Ngumiti ako sa kanya sa unang pagkakataon ng umaga. "Siguraduhin mong tama ang baybay ng pangalan ko kapag ikukuwento mo." Umalis ako bago nila ako mahila sa isa pang bilog ng guilt. Pero nang gabing iyon, nang magsimula akong tumawag para protektahan ang sarili, nalaman kong ang sentro ng komunidad ay hindi ang unang lugar na ginamit nila ang pangalan ko. Ito lang ang unang lugar na tumawag sa pulis. Bandang 7:00 ng gabi, nakaupo ako sa mesa ng kusina na nakabukas ang laptop, may notebook sa tabi, at may tasa ng kape na pinainit ko ng 2 beses pero hindi ko nahawakan. Nagsimula ako sa elementary school ni Hana. Inaasahan ng isang awkward na usapan at marahil isang form ng emergency contact. Sa halip, tumigil ang sekretarya ng paaralan nang ibigay ko ang pangalan ko at nagsabi, Oo, Bibi Reyes, nakalista ka bilang primary pickup kung hindi available ang alinmang magulang." Primary pickup, hindi emergency lang, primary. Hiniling ko sa kanya na ipadala sa akin ang anumang dokumento na mayroon sila. Tapos tinawagan ko ang preschool ni Miguel. Pareho. Nakalista ako bilang approved pickup, backup payment contact, at weekday support person. Tapos tinawagan ko ang pediatric clinic ni Clara at naramdaman kong umikot ang tiyan ko nang sabihin ng receptionist, "Nakalista ka bilang authorized caregiver para sa mga appointment kapag hindi makapunta ang mga magulang." Hindi ako pumirma sa kahit alin. Bandang 9:00, may 3 PDF file na sa email ko. Binuksan ko ang una at nakita ang pangalan ko na nakasulat sa sulat kamay na sinubukang magmukhang sa akin pero lubhang nabigo. Mali ang kulot ng C sa Camila. Masyadong matigas ang apelyido. Ang pumirma ay kumopya ng mga letra, hindi lagda. Ang pangalawang form ay may numero ng telepono ko, address ko at isang pangungusap na hindi ko kailanman isinulat.
Sumang-ayon si Camila Reyes na tumulong sa patuloy na pangangailangan sa pag-aalaga ng bata sa panahon ng pagbubuntis at postpartum recovery. Patuloy. Ang salitang iyon ang nagpalamig sa balat ko. Hindi ito tungkol sa isang araw. Gumagawa sila ng paper trail para gawin akong pangalawang magulang nang hindi ako tinatanong. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko bago ko pa maiproseso. Sumabog ang family group chat. Sumulat ang nanay ko, "Camila, buntis at takot ang kapatid mo. Tigilan mo ang paggawa ng lahat tungkol sa sarili mo." Sumulat ang tatay ko, "Ang totoong pamilya ay hindi nangangailangan ng papel." Sumulat si Rico, "Gusto mong magmukhang single at independent. Binabati kita. Ngayon alam na ng lahat kung anong klaseng tiyahin ka." Tapos nagpadala si Maricel ng voice message. Pinakinggan ko ng isang beses. Nanginginig at dramatic ang boses niya. Hindi ko matanggap na hinila mo ako sa harap ng pulis habang nanonood ang mga anak ko. Sana proud ka sa sarili mo. Hindi ako sumagot. Natutunan kong bawat sagot ay nagiging sandata sa kamay nila. Sa halip, kumuha ako ng screenshots. Sinave ko ang voice message. Nag-download ako ng mga kopya ng form. Tapos naghanap ako ng abogada sa batas ng pamilya na humahawak ng harassment, hangganan sa pangangalaga at pekeng dokumento ng autorisasyon. Doon ko nahanap si Ate Mayalim. Sinagot niya ang sarili niyang telepono kahit gabi na. At pagkatapos ng 5 minutong pakikinig, nagsabi siya, "Camila, huwag kang makipagkita sa kanila ng mag-isa. Huwag kang makipag-usap sa telepono maliban kung legal kang nagre-record. Huwag mong tanggapin ang mga bata sa pangangalaga mo maliban kung handa kang managot sa lahat ng mangyayari habang nasa iyo sila. At bukas umaga, magpapadala tayo ng liham." Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman kong pumasok ang hangin sa baga ko. Sinabi sa akin ni Maya na maaaring hindi pa kriminal na kaso ang mga form pero sapat na seryoso para makalikha ng record. Sinabi niya na umaasa ang mga taong katulad ng pamilya ko sa kalituhan. Binubura nila ang pag-ibig, tungkulin, guilt at papel hanggang hindi na malaman ng taong ginagamit kung saan nagtatapos ang obligasyon. "Gagawin nating boring at opisyal ang hangganan," sabi niya. "Ganito mo matatalo ang emosyonal na kaguluhan." Kinabukasan, nagpadala si Maya ng certified letters kina Maricel, Rico, Elena at Vicente. Magalang, malinis at matalas ang wika na parang makakagupit ng salamin. Hindi ako sumang-ayon sa patuloy na pag-aalaga ng bata. Hindi ako nagbigay ng autorisasyon na ilista ako bilang primary caregiver. Hiningi ko na alisin ang pangalan ko sa lahat ng form ng paaralan, daycare, medical at aktibidad. Anumang susunod na pagtatangka na iwanan ang mga bata sa akin nang walang nakasulat na pahintulot ay idodokumento at iuulat. Tumawag ang nanay ko ng 12 beses pagkatanggap nito. Nag-text ang tatay ko, "Dinala mo ang abogado sa usapin ng pamilya." Nag-text ako ng 1 beses lang. "Dinala ninyo ang pangalan ko sa mga legal na dokumento." Pagkatapos nito, ni-mute ko ang lahat. Sa loob ng 2 araw, bumalik ang katahimikan. Halos maniwala ako na gumana ang liham. Halos maniwala ako na naabot sila ng kahihiyan. Tapos, ng Miyerkules ng hapon, habang naghahanda ako para sa emergency operations meeting sa ospital ng mga bata kung saan ako nagtatrabaho, tumawag ang front desk sa opisina ko. Mukhang hindi komportable ang receptionist. "Camila, may lalaki sa lobby na may 3 bata. Sabi niya sa iyo sila." Naaalala kong naglakad ako papunta sa lobby ng ospital na nakaklip pa ang badge sa blazer at hawak ang meeting notes. May mga lugar kung saan pangit ang drama ng pamilya. Mas masahol pa ang ospital kaysa pangit. Mapanganib ito. Pumupunta doon ang mga tao dahil may sakit ang mga anak nila, dahil mahalaga ang oras, dahil bawat pasilyo ay ginawa para sa urgency. At pinagpasyahan ni Rico Mendoza na gawin itong stage niya. Nakatayo siya malapit sa security desk kasama sina Hana, Miguel at Clara na nakakumpol sa kanya. May isang sapatos na hindi nakatali si Clara at may stuffed rabbit na kinaladkad sa sahig. Ubo si Miguel sa manggas. Mukhang nahihiya si Hana, sapat na ang edad para malaman na nakatingin ang mga matatanda pero bata pa para pigilan ang alinman dito. Ngumiti si Rico nang makita niya ako. "Ayan siya,"
sabi niya ng malakas. Tiyahin Camila, ang career woman na may oras sa mga anak ng lahat maliban sa sariling dugo. Tumingin ang security guard mula sa kanya papunta sa akin. Mababang tinig ang ginamit ko. Hindi ko mga anak ang mga ito. Hindi ako sumang-ayon na bantayan sila. May legal notice na siya na huwag gawin ito. Tumawa si Rico at itinaas ang telepono. Sabihin mo ulit para sa camera. Nagsimula siyang mag-record bago pa ako makakurap. Tingnan ninyo siya, lahat. Buntis ang asawa ko sa bahay at may sakit at tumatanggi ang kapatid niya na tumulong sa 3 maliit na bata ng ilang oras sa ospital ng mga bata pa. Iyon ang sandali na naintindihan ko kung gaano siya walang ingat. Akala niya pipilitin ako ng pampublikong kahihiyan na sumuko. Nakalimutan niyang nakatayo siya sa gusaling may security cameras, access logs, mga saksi, mga patakaran, at mga taong sanay magdokumento ng mga insidente dahil umaasa ang buhay sa dokumentasyon. Humarap ako sa guard at nagsabi, "Pakiusap, tawagan ang hospital security leadership at huwag payagang iwanan ng lalaking ito ang mga bata dito." Kumurap ang ngiti ni Rico. "Hindi mo ako mapipigil dito." Sabi ko, "Hindi, pero hindi mo maiiwan ang mga menor de edad dito at magkunwaring tinanggap ko sila." Dumating ang supervisor ko pagkatapos ng 2 minuto. Nakita niya akong humawak ng power outages, kakulangan ng kama, ambulance reroutes, at mga magulang na sumisigaw sa takot. Hindi pa niya nakita ang pamilya ko. Sinubukan ni Rico na bighaniin siya. Sabi niya ay overreacting ako, na private ito, na nangako ako na tutulong. Tiningnan ng supervisor ko ang 3 bata, pagkatapos ang telepono niya, pagkatapos ako. "Ginoong Mendoza," sabi niya, "ito ay ospital, hindi drop-off center. Nanggugulo ka sa operasyon at isinasangkot ang mga menor de edad sa usapin ng matatanda. Kailangan mong umalis kasama ang mga anak mo ngayon." Ibaba niya ang telepono. Sa unang pagkakataon, mukhang hindi siya gaanong confident. Buntis ang asawa ko. Sabi ng supervisor ko, "Kung gayon, kailangan ng mga anak mo ang responsableng kaayusan. Iyon ay responsibilidad mo." Inilabas siya ng security habang sumisigaw siya na pagsisisihan ko ang pagpapahiya sa kanya. Tumingin si Hana sa akin nang umalis. Hindi galit ang mukha niya. Naguguluhan. Mas masakit iyon kaysa sa mga banta ni Rico. Gusto kong habulin siya. Gusto kong sabihin na mahal ko siya. Na wala sa mga ito ang kasalanan niya. Na nabibigo siya ng mga matatanda sa paraang hindi niya maiintindihan hanggang sa mga taon. Pero nanatili ako sa kinatatayuan ko. Ang pag-ibig na walang hangganan ang dahilan kung bakit napunta ako rito. Pagkatapos nilang umalis, nakumpleto ng ospital ang incident report. Naitala ng mga kamera sa lobby ang lahat. Ang sariling livestream ni Rico ang sapat na para saktan ng sarili niya. Halos masaya si Maya nang tawagan ko siya. "Ginawa niya ito sa lugar ng trabaho mo?" Tanong niya. "May cameras?" Sabi ko oo. Dahan-dahan siyang huminga at nagsabi, "Binigyan niya tayo ng ebidensya na nakabalot ng maganda." Nang hapon na iyon, nagpadala kami ng pangalawang liham. Mas malakas ito, walang direktang kontak maliban sa email. Walang pagpapakita sa bahay o lugar ng trabaho ko. Walang paglista sa akin bilang caregiver. Walang post, video o pahayag na nagpapahiwatig na iniwan ko ang mga batang hindi ko kailanman sinang-ayunang bantayan. Binabalaan ng liham na ang patuloy na gawain ay maaaring sumuporta sa mga claim para sa harassment, defamation, at intentional interference with employment. Bandang hapunan, tumatawag na ang nanay ko mula sa blocked numbers. May voicemail ang tatay ko na nagsasabing sobra na ako. Nag-post si Maricel ng tearful story na nagpapakita lang ng namamagang mata at isang kamay sa tiyan. Sabi niya, may mga taong pinaparusahan ang mga bata para patunayan ang punto. Hindi niya sinabi ang pangalan ko pero hindi na kailangan. Alam ng kalahati ng simbahan namin kung sino ang tinutukoy niya. Puno ang comments ng puso, dasal at mga babaeng tinatawag akong malamig nang hindi alam ang panig ko. Ibinahagi ni Rico ang video mula sa ospital, maingat na tinrim upang magsimula pagkatapos niyang dumating. Caption niya, "Ito ang nangyayari kapag nakalimutan ng pamilya ang pamilya."
Nang gabing iyon, nakaupo ako sa liwanag ng laptop at pinanood ang mga estranghero na hinuhusgahan ako mula sa 30 segundong kasinungalingan. Naramdaman kong tumaas ang galit sa akin, pero hindi na ito magulo. Nakatuon na ito. Pinili nila ang pampublikong stage. Sige, hindi ako sisigaw mula sa audience. Dadalhin ko ang mga resibo sa mikropono. At 3 araw pagkatapos, sa isang baby sprinkle fundraiser na inorganisa ng nanay ko sa simbahan, iyon ang eksaktong ginawa ko. Ang tema ng baby sprinkle ay kailangan ng bayan. Alam ko dahil nakapost ang imbitasyon sa Facebook, Instagram at bulletin ng simbahan bago pa ako abisuhan. May pastel balloons, dessert table, framed ultrasound photo at puting kahon ng donasyon na pinalamutian ng maliliit na gintong bakas ng paa. Nakasulat sa karatula ng kahon, tulungan si Maricel na magpahinga bago ang ika-4 na anak. Nakatayo ako sa likod ng fellowship hall ng halos 5 buong minuto bago ako mapansin ng sinuman. Malapit ang nanay ko sa cake, tumatanggap ng mga yakap na parang siya ang may dalang anak. Nakatayo ang tatay ko sa tabi ng donation table nang may church smile, nakikipagkamay, hinahayaang isipin ng mga tao na nasaktan ang pamilya niya ng aking kalupitan. Nakaupo si Maricel sa pinalamutiang upuan na may suot na malambot na pink na damit, isang kamay sa tiyan, ang perpektong larawan ng marupok na pagiging ina. Gumagalaw si Rico sa silid na parang campaign manager, nagpapasalamat sa mga tao para sa suporta at sinisiguro na nakikita ang mga sobre ng donasyon. Humakbang si Pastor Juan sa harap at nagsabing umubo. Nagsalita siya tungkol sa komunidad, sakripisyo at kung paano minsan ang mga taong pinakamalapit sa atin ang pinakamabigong nabibigo. Pinagmasdan ko ang mga ulo na bahagyang humarap sa direksyon ko. Hindi nila sinabi ang pangalan ko, pero sinabi ng kanilang mga mata. Tapos nagsabi si Pastor Juan, "Ngayon, narito tayo para suportahan ang lumalaking pamilya sa mahirap na panahon." Iyon ang sandali na naglakad ako pasulong. Mas malakas ang tunog ng takong ko kaysa dapat sa sahig ng fellowship hall. Una akong nakita ng nanay ko. Napakabilis ng pagbabago ng mukha niya mula sa kalungkutan papunta sa takot na halos ngumiti ako. "Camila," bulong niya, "wag mong gawin ito." Sabi ko, "Hindi ako nandito para sirain ang anuman. Nandito ako para itama ang record." Humakbang si Rico sa harap ko. "Kailangan mong umalis." Tumingin ako sa kabila niya kay Pastor Juan. "Pastor, bago mag-donate ang sino man base sa kwentong sinabi sa kanila, gusto kong magkaroon ng 2 minuto. Natahimik ang silid. Humigpit ang panga ni Pastor Juan. Natanggap na niya ang email ni Maya ng umaga. Alam niyang may legal na alalahanin. Alam niyang ang fundraiser based sa maling claim ay maaaring maging problema para sa simbahan. Dahan-dahan, ibinigay niya sa akin ang mikropono. Hindi nanginginig ang boses ko. "Ang pangalan ko ay Camila Reyes. Mahal ko ang mga pamangkin ko. Bumili ako ng school supplies, nagbayad ng summer camp fees, tumakip sa groceries, tumulong sa pag-aayos ng kotse, at dumating sa mga kaarawan, lagnat, recital at emergency. Ang hindi ko ginawa ay sumang-ayon na maging ang walang bayad na child care plan para sa ika-4 na anak." Agad na umiyak si Maricel. Sabi ni Rico, nagsisinungaling siya. Itinaas ko ang telepono. Kung gayon, gumamit tayo ng mga dokumento. Sa projector screen, ipinakita ko ang unang text, ang nanay ko na nagsasabing ako ang bahala sa mga bata. Ang sagot ko na nagsasabing hindi ko iyon responsibilidad. Tapos ipinakita ko ang police report mula sa sentro ng komunidad ng San Isidro na tinakpan ang sensitibong detalye. Malinaw na nakasaad na 3 bata ang iniwan na may sulat na nagpapangalan sa akin nang walang pahintulot ko. May bulong-bulungan na kumalat sa silid. Ipinakita ko ang school form na nakalista ang pangalan ko bilang primary pickup. Ipinakita ko ang daycare form na may pekeng lagda. Ipinakita ko ang hospital incident report na nagsasaad na sinubukan ni Rico na iwanan ang 3 menor de edad sa lugar ng trabaho ko at nag-record ng staff pagkatapos sabihang tumigil. Hindi ko ipinakita ang medikal na impormasyon ng mga bata. Hindi ko ininsulto ang mga bata. Hindi ko tinawag ang kapatid ko ng pangalan. Hinayaan ko lang ang papel na gawin ang hindi kayang gawin ng mga salita ko.
Nanatili itong tahimik habang sila ay nabulok sa sarili nilang buhol. Dahan-dahang tumayo ang isang babae mula sa simbahan. Maricel, sinabi mo sa amin na iniwan sila ni Camila. Pinunasan ni Maricel ang mukha at nagsabi, ginawa niya. Emosyonal. Biglang nagsabi si Rico. Ito ay pribadong usapin ng pamilya. Sabi ng isang lalaki sa likod. Kung gayon bakit kayo nangongolekta ng pampublikong pera para dito? Nagbago ang silid. Nagsimulang maging hinala ang simpatya. Tapos ipinakita ko ang huling slide. Hindi ito detalyado para mapahiya ang mga bata, pero nakalista ang mga kategorya at kabuuan mula sa huling 5 taon. Groceries, school uniforms, birthday parties, emergency bills, gas money, car repairs, camps, childcare gaps. Sapat na mataas ang kabuuan para mabulabog ang silid. Hinawakan ng nanay ko ang gilid ng mesa. Tumingin ang tatay ko sa sahig. Nabiyak sa gitna ang maskara ng mahirap at walang suporta na pamilya. Naglakad si Pastor Juan papunta sa kahon ng donasyon at inilagay ang isang kamay sa ibabaw nito. Hanggang hindi ito nililinaw, hindi tatanggapin ng simbahan ang mga pondo ngayon. Sino mang nakapag-donate na ay maaaring makita ang treasurer para sa pagbabalik. Pumula ang mukha ni Rico. Talagang paniniwalaan ninyo siya? Tiningnan siya ni Pastor Juan at nagsabi, naniniwala ako sa dokumentasyon. Iyon ang pangungusap na nagtapos sa palabas. Mabilis na tumayo si Maricel, kumaluskos ang upuan sa likod niya. Sana masaya ka, solo niya. Pinahiya mo ang isang buntis. Tiningnan ko siya at naramdaman kong may nabasag. Hindi sa sakit, kundi sa pagpapalaya. Hindi Maricel, tumigil ako sa pagpayag na gamitin mo ang pagbubuntis bilang kalasag para sa pandaraya. Tinakpan ng nanay ko ang bibig ng kamay. Sa wakas ay tiningnan ako ng tatay ko, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong hindi siya nadismaya sa akin. Takot siya sa akin. Hindi dahil mapanganib ako, kundi dahil hindi na ako kontrolado. Ibinigay ko ang mikropono kay Pastor Juan at lumabas bago nila gawing isa pang paglilitis ang silid. Pero ang mga kahihinatnan ay hindi na natili sa loob ng simbahan. Nang Lunes ng umaga, nakita na ng boss ni Rico sa dealership ang hospital video. Nang Martes, sapat na ang nakita ng mga online followers ni Maricel na mga screenshots para magsimulang magtanong. At nang Miyerkules, tinawagan ako ng daycare tungkol sa hindi pa nababayarang balanse sa pangalan ko. Iyon ang sandali na tumigil ako sa pagtatama ng record at nagsimulang magsara ng mga account. Mukhang nahihiya ang direktor ng daycare nang tumawag. Sabi niya pasensya na sa pag-abala pero may past due balance ang account na konektado kina Miguel at Clara. At dahil nakalista ako bilang responsible payment contact, kailangan nilang malaman kung kailan ko balak bayaran. Sandali akong walang imik. Hindi dahil nagulat pa ako, kundi dahil may kakaibang katahimikan na dumarating kapag napapatunayan ka ng mga tao ng sobrang madalas. Hiniling ko sa kanya na i-email sa akin ang kontrata. 10 minuto pagkatapos, binuksan ko ito at muling nakita ang pangalan ko. Camila Reyes, Payment Guarantor, Authorized Caregiver, lagda sa isa pang peke. Sa pagkakataong ito, hindi nagpadala si Maya ng warning letter. Naghain siya. Bandang tanghali, inalis ako ng daycare sa account at hiniling kina Maricel at Rico na personal na pumunta na may identification at bayad. Bandang 2:00, kinumpirma ng elementary school sa sulat na inalis ang pangalan ko sa lahat ng pickup at emergency lists. Bandang 4:00, ganoon din ang ginawa ng pediatric clinic. Nagpadala rin si Maya ng formal notice sa employer ni Rico dahil ipinakita ng hospital incident report na ginamit niya ang company email address para mag-print ng caregiver authorization forms. Hindi ko hiniling na tanggalin siya. Hindi ko kailangan. Hindi sinisira ng mga kahihinatnan ang mga matatanda. Ipinapakita sila nito. Una, nasuspinde si Rico. Tapos natuklasan ng dealership na ginamit niya ang office equipment at oras ng kliyente para sa personal na alitan. Tapos may customer na nagreklamo pagkatapos makilala siya mula sa hospital video at nagsabing hindi siya bibili ng kotse mula sa lalaking sinubukang iwanan ang mga bata sa lobby ng ospital.
Sa loob ng 1 linggo, walang trabaho si Rico. Sinisi niya ako, syempre. Ang mga taong katulad ni Rico ay laging sinisisi ang salamin sa pagpapakita ng mansa. Sunod na bumagsak ang mommy page ni Maricel. Minahal ng mga followers niya ang soft lighting, ang inspirational captions, ang maingat na inedit na imahe ng isang nagsusumikap na ina. Hindi nila minahal ang police reports, pekeng lagda, at mga tanong sa church fundraiser. Inalis siya ng isang maliit na baby brand sa affiliate list nito. Tapos isa pa. Pinatay niya ang comments pagkatapos may sumulat, ang bayan ay hindi katulad ng isang walang bayad na babae. Iyon ang nagpatawa sa akin ng mas malakas kaysa dapat. Iba ang pagdurusa ng mga magulang ko. Nawala ang tungkulin ng nanay ko bilang church event coordinator pagkatapos i-announce ni Pastor Juan ang bagong mga patakaran para sa personal fundraisers. Tumigil ang tatay ko sa HOA board dahil nagsimulang magtanong ang mga kapitbahay kung bakit pinilit ng dating community leader ang anak niya habang binabaliwala ang pekeng mga dokumento. Ang lalaking dating pinatahimik ako ng isang tingin ay ngayon umiiwas ng tingin sa mga grocery stores. Pero ang pinaka-satisfying na kahihinatnan ay ang pinakasimpleng din. Kailangan nilang bantayan ang mga bata mismo. Walang kamila, walang automatic pickup, walang emergency tiyahin, walang tahimik na pera na lumilitaw kapag nabigo ang plano nila. Nagtagal ang nanay ko ng 8 araw bago tumawag mula sa blocked number, hingal at galit. Nagsuka si Clara sa karpet. Hindi nakapasok si Miguel sa preschool. May project si Hana bukas at hindi kayang gawin ito ng kapatid mo ng mag-isa. Sabi ko, kung gayon, makakatulong ang asawa niya. Natahimik ang nanay ko. Alam naming dalawa na nasa bahay si Rico, walang trabaho, pero kahit papaano ay hindi available. Camila, sabi niya, mas malambot na ngayon. Hindi namin alam na ganito kahirap. Isinara ko ang mga mata. Dapat ay naramdaman kong nakita ako ng pangungusap na iyon. Sa halip, napagod ako. Alam ninyo na mahirap, sabi ko. Kaya ninyo sinubukang ibigay ito sa akin. 1 buwan pagkatapos, naka-schedule ang mediation. Nakaupo si Maya sa isang panig ng mesa kasama ako. Nakaupo sina Maricel, Rico, Elena at Vicente sa kabila kasama ang abogadong mukhang sinabihan na silang manahimik. Hindi sila nakinig. Sinubukan ni Rico na sabihin na hindi pagkakaunawaan ang mga pekeng lagda. Inilagay ni Maya ang mga form na magkatabi sa email print logs niya. Sinubukan ni Maricel na sabihin na lagi akong tumutulong, kaya inakala niyang patuloy akong tutulong. Sabi ni Maya, ang dating kabutihang loob ay hindi lumilikha ng hinaharap na legal na pahintulot. Umiyak ang nanay ko. Tinitigan ng tatay ko ang mga kamay niya. Sa huli pumirma sila sa lahat. Walang direktang kontak sa loob ng 12 buwan maliban sa email. Walang pag-post tungkol sa akin. Walang paggamit ng pangalan ko sa anumang dokumentong may kaugnayan sa bata. Walang pagdadala ng mga bata sa bahay o lugar ng trabaho ko. Sumang-ayon si Rico na bayaran ang legal fees ko at magbayad ng pinsala para sa interference sa trabaho ko. Kailangan ni Maricel at Rico na dumalo sa parenting responsibility course dahil sa mga insidente sa community center at ospital. Habang pumipirma sila, tiningnan ako ni Maricel ng may pulang mata at pumulong. Nagbago ka. Sabi ko, hindi, naging mahirap akong gamitin. Napakunot siya na parang sinampal ko. Halos naawa ako sa kanya. Halos. Nang gabing iyon, may email ako mula sa hospital network ko. May bukas na Senior Emergency Operations position sa Cebu City. Mas mataas ang sahod, mas magandang schedule, bagong lungsod. 6 na buwan ang nakalipas, magdadalawang isip ako dahil kailangan ako ng pamilya ko. Nang gabing iyon, tinanggap ko ang interview bago pa magising ang guilt ko. 2 linggo pagkatapos, nakuha ko ang alok. Nang gabi bago ako lumipat, tumunog ang telepono ko mula sa hindi ko kilalang numero. Sinagot ko laban sa mas mabuting paghuhusga. Dumating ang boses ng nanay ko, maliit at matalas ng sabay. Talagang iiwanan mo ba ang pamilya mo dahil sa ilang problema sa pagbabantay? Tiningnan ko ang kalahating walang laman na apartment ko sa mga kahong may label na libro, kusina, opisina, kalayaan. Hindi, sabi ko. Umalis ako dahil sa wakas ay naintindihan ko na hindi lang iyon mga problema sa pagbabantay.
Tahimik ang Cebu sa paraang tila hindi totoo sa una. Nang unang umaga sa bagong apartment ko, nagising ako bago ang alarm dahil sanay pa ang katawan ko sa krisis. Inabot ko ang telepono na inaasahan ang mga missed calls, emergency, guilt, hinihingi, may nangangailangan ng sakay, bayad, pick-up, paumanhin na hindi ko utang. Wala. Isang email lang mula sa bagong supervisor na bumabati sa akin sa Regional Operations Team at isang weather alert tungkol sa hapon na ulan. Nagtimpla ako ng kape at tumayo sa bintana na pinapanood ang lungsod na gumagalaw ng walang kailangan mula sa akin. Nakakapagtaka. Tapos, naging maganda. 6 na buwan ang lumipas. Hinihingi ang trabaho ko, pero tapat ang paghingi. Kapag kailangan ng ospital ang koordinasyon, dahil may sakit ang mga bata at mahalaga ang sistema, hindi dahil tumanggi ang mga matatanda na planuhin ang sarili nilang buhay. Nakagawa ako ng mga bagong kaibigan. Nagsimula akong mag-hike tuwing Sabado ng umaga. Bumibili ako ng groceries nang hindi kinakalkula kung hihilingin ba ng kapatid ko ang kalahati. Natutulog ako sa gabi. Natutunan kong ang kapayapaan ay maaaring mukhang boring kapag sanay ka sa kaguluhan. At pagkatapos, ang boring ang nagiging pinakaluho sa mundo. Mahal pa rin kita, Hana, Miguel, Clara, at ang bagong sanggol, isang batang lalaki na nagngangalang Oliver. Hindi iyon nagbago, ang nagbago ay ang anyo ng pag-ibig ko. Nagpapadala ako ng regalo sa kaarawan sa pamamagitan ng delivery service. Nag-aambag ako sa college fund na tinulungan ni Maya na istruktura para hindi mahawakan ng mga magulang nila. Direktang nagbabayad ako para sa ilang therapy sessions kapag inirerekomenda ng school counselor ang suporta. Pero hindi ako nagbabantay. Hindi ako nagsusundo. Hindi ako naging emergency plan. Ang mga matatanda na lumikha ng mga batang iyon ay sa wakas ay kinakailangang ayusin ang pag-aalaga, magbayad ng invoice, ayusin ang schedule at mamuhay sa gastos ng sarili nilang mga desisyon. Nanganak si Maricel noong huling bahagi ng tag-araw. Walang malaking party, walang pastel fundraiser, walang church speech tungkol sa bayan. Nakakuha ang baby announcement ng magagalang na likes at napakakaunting comments. Nagtatrabaho si Rico sa pansamantalang shifts sa warehouse pagkatapos siyang permanenteng tanggalin ng dealership. Unang nawala ang SUV na minamahal niya sa driveway, pagkatapos ang backyard furniture, pagkatapos ang lingguhang restaurant photos. Bumalik si Maricel sa pagbebenta ng handmade baby blankets online, pero nagbago ang tono. Hindi na siya nagpo-post ng captions tungkol sa pagiging pinagpala ng bayan. Nagpo-post siya ng discount codes. Mabilis na tumanda ang nanay at tatay ko ng taong iyon. Nang walang church roll at HOA status, mas kakaunti ang lugar nila para magpakita ng autoridad. Tinutulungan pa rin nila si Maricel, pero ngayon naiintindihan na nila ang sinubukan nilang ipilit sa akin. School pickups, sick days, tantrums, bills, doctor appointments, laundry na hindi natatapos. Tumawag ang nanay ko ng isang beses mula sa blocked number at nagsabi, "Camila, may kailangan akong sabihin." Halos ibinaba ko, pero naghintay ako. Hindi pantay ang paghinga niya. Hindi ko alam kung gaano karami ang bitbit mo. Tiningnan ko ang desk ko, kung saan may calendar na may mga meeting na pinili ko at mga gabi na sa akin. "Oo, alam mo," sabi ko ng mahinahon. "Akala mo lang na patuloy kong bitbitin." Umiyak siya noon. Tunay na luha, marahil. O marahil isa pang anyo ng pressure. Tinanong niya kung makakauwi ba ako ng isang weekend dahil overwhelmed si Maricel. Sabi ko hindi. Tapos, inalok kong direktang magbayad para sa isang session sa childcare planning counselor na makakatulong sa kanila na bumuo ng totoong schedule. Sabi ng nanay ko, "Hindi iyon kapareho ng pagtulong ng pamilya." Sabi ko, "Iyon ang eksaktong pagtulong ng pamilya. Hindi lang ito pagsasakripisyo ng isang tao. Iyon ang huling buong usapan namin." Isang linggo pagkatapos, nag-email sa akin si Maricel ng isang pangungusap. "Ginawa mong kinamumuhian kami ng lahat." Sumagot ako ng isang pangungusap. "Hindi, binigyan ko ang lahat ng impormasyon na kailangan nila para tumigil sa pagsisi sa akin." Hindi siya sumagot. Nakaupo ako sa balkonahe ng gabing iyon nang magsimulang umulan sa Cebu,
malambot at pilak sa ilalim ng mga ilaw sa kalye. Nakaharap pababa ang telepono ko sa mesa. Sa wakas, hindi ako natakot sa maaaring naghihintay sa screen. Naisip ko ang handaan na iyon. Ang paraan ng kanilang pagtawa nang sabihin nila sa akin na ang buhay ko ay training para sa iba. Naisip ko ang community center, ang hospital lobby, ang church projector, ang mediation table. Naisip ko kung gaano kadalas kong nalito ang pagiging kailangan sa pagiging minamahal. Ang pinakamahirap na aral ay hindi ang pag-aaral na magsabi ng hindi. Ito ang pagtiis sa galit ng mga taong nakinabang sa oo ko. Ang pamilya ay dapat lugar kung saan ibinabahagi ang pag-ibig, hindi sistema kung saan pinapatuyo ang isang tao para manatiling komportable ang iba. Nararapat sa mga bata ang responsableng magulang, tapat na plano, at ligtas na matatanda, hindi kaguluhan na binalot bilang tradisyon. Makabuluhan ang pagtulong kapag malayang pinili. Kapag hinihingi, minamanipula, o pinipilit sa pamamagitan ng guilt, tumitigil itong pag-ibig at nagiging kontrol. Itinuro sa akin ng kwento ko na ang mga hangganan ay hindi kalupitan. Ang mga hangganan ay edukasyon. Tinuturuan nila ang iba kung saan nagsisimula ang respeto. At tinuturuan nila tayo na may halaga ang ating kapayapaan. Maaari mong mahalin ang mga tao at tumanggi pa ring gamitin nila. Maaari kang mag-alala sa mga bata at malaman pa ring hindi mo responsibilidad ang palakihin sila. Maaari kang lumayo sa pattern ng pamilya at maging mas mabuting tao pa rin dahil dito. Nang gabing iyon, pinatay ko ang telepono, pinakinggan ang ulan at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, walang naghihintay na iligtas ko sila mula sa mga kahihinatnan ng sarili nilang mga desisyon. At sa unang pagkakataon, hindi ko napagkamalan ang katahimikang iyon bilang kalungkutan. Nakilala ko ito sa kung ano ito, kalayaan. Bawat kwentong nililikha namin ay maingat na isinulat ng may pag-asa na magbigay sa mga manonood ng parehong libangan at makabuluhang aral. Ang video na ito ay kathang-isip na kwento na para sa layuning pang-edukasyon at pagsasalaysay lamang. Sa pamamagitan ng mga kwentong tulad nito, umaasa kaming magbahagi ng mga mensahe tungkol sa katarungan, paggalang sa sarili, pagpapagaling, at ang lakas na kailangan para sumulong.